Deloy. Anyway, pangatlo, ultimo po, dating Vice Presidente, mga bossing, medyo bumabanat-banat na din po. No? Sabi ni Ma'am Lynn Hirakawa, ay ni Ma'am Lynn Garcia, no? Depressed kay Amores, baka nag-break na sila. Naku po. Ma'am BMB Motera, shoutout po sa inyo. At Erwin Lopez. Ito po, Vice Presidente. Dating Vice Presidente naman po. Bumanat na din. Siguro iniisip niya, nung panahon ko, hindi naman ganyan ang asal ko Hindi naman ganyan ang asta ko O, panoorin ho natin ito, mga kababayan. Safe houses ay mula daw sa Ito, yan, tungkol sa safe house, O, yung safe house na nagkakahalaga ng 250,000 pesos per day, per night. Laki-laki niyan. Biruin niyo po, no? Sa Congress, meron po silang pinakita. 250,000 lumalabas kada isang gabi, kada isang 24 oras, yung safe house na nirenta ninyo. Samantalang magrenta ka sa BGC, 90,000. Isang buwan na. Sabi ko, kaya ko palang magrenta sa BGC. Ganda ho dun. Mahal talaga yung mga condominium dun. Meron pa sila isang pinakita na resort na napakaganda na din. 25,000 per night. At mga kababayan, kung alam niyo po yung Amanpulo nung panahon po, mga bossing, na uso yung yung Manny Pacquiao versus Eric Morales. Si Eric Morales, no, napabalita, pumunta ng Amanpulo. Doon nga po nabanggit 100,000 per night. Amanpulo po 'yun, mga bossing, 100,000 per night. Pero yung safe house ng ating Vice Presidente daw po, 250,000. Grabe, sabi ko. Saan kayang lugar 'yun? Saan lupalop yung 250,000 per night? Anyway, pakinggan ho natin, mga bossing. Sir Mark, taga Davao ako, hindi ko iboboto. Yan, may lugar dito sa Davao galit sa mga Duterte. Dahil, isang sa mga debolis na hindi tinulungan ni Sara. Game, banat. si Congressman Joel Chua, ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability at mula sa 3rd District ng Manila. 250K. Kasi Evian water ho, yung tubig doon sa gripo. Diyos ko, ang Evian water, yung isang siguro ilang yun? Parang ilang ml lang yun? 500 ml yata. $3 dito sa Cayman. Magkano ang Cayman dollars? 69 pesos. Sabi mo lang 70. 200 pesos mahigit. kaya pala 250,000 pesos yung kanilang safe house. Congressman, maraming salamat po at magandang umaga po. Magandang umaga po, Vice President Kabayan Noli de Castro at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Okay. Atin lamang lilinawin itong mga pinag-usapan sa Quad Committee, yung tungkol sa 34 na safe houses simula ng mag-assume ng kanyang tanggapan bilang Vice President, si Vice President Sara Duterte. Ang una naming tanong muna, bakit napakarami po at para saan po ang mga safe houses, Congressman? Dami. Yun nga rin ang pinagtataka po namin dahil Nagtataka din pala. Kala ko masasagot. una wala naman po sa mandato ng ating Vice President na mag-secure ng safe houses. Although siyempre ito po naman kasi itong mga safe houses inaalaw po to para sa paggamit ng confidential fund. Kaya sa tingin ko po, worry ko po, ito po'y ginamit nila to justify the spending nito pong 16 million para po sa confidential fund. Pero alam mo namin, ewan ko Kumbaga, kung sino man yung nagkwenta nitong mga ito, ilagay na lang natin dyan, safe house, ganito. Kasi po sa confidential funds, mga kababayan, yan po yung, kumbaga, yung mga dating panahon, sa NPA. Ayan, yung kalaban ng NPA. Yan po yung mga pwedeng gamitin na, magrenta tayo ng safe house para ito yung tutuluyan habang iniimbestigahan natin yung surroundings. Habang tinitignan natin kung paano natin magagapi o masusugpo itong mga kalaban natin. Nandiyan pwede silang magrenta ng mga sasakyan na gagamitin
para po doon sa mga investigasyon na ginagawa nila, etc., mga pagkain, ganyan. Siguro, napagbuntungan, safe house na lang. Ilang perasong safe house? Daan-daan. Tapos 250,000 per night. Ano? Kaya pala ang laki ng hinihinging pondo. Sabi ni sabi ni Shiro Kansaki. Sabi ni Frozen Soul, baka hotel room sa Dubai yan. Naku, sa Burj Khalifa. Yung mga dingding, merong mga parte ng dingding, mga gold. Mahal nga doon. Ano kaya naman iimbestigahan nila sa Dubai? Ang safe houses, kung may tinatago halimbawa tayo, mga malalaking kaso na may mga witnesses, sini-safe house ko natin yung mga witnesses, di po ba? Para saan pa yung Tama po kayo. pwedeng paggamitan ng safe house? Tama po kayo. Ginagamit po to pag may mga intelligence gathering, meron ka pong may mga pinoprotektahan ka Right. na mga testigo, Mga tinatago. may mga... Opo, kaya nga po, actually, ito pong ang mga tanong po namin, talaga namang hindi nasagot dahil unang-una, wala naman pong dumating kahit isa po sa mga... Ayan, sabi ni Mr. CPA tuloy, magkano kaya ang bayad sa mga CPA ni BP Sara? Kahit newly graduate, alam nang mali ang ganyang liquidation. Totoo nga po. Di ba? Biruin mo parang hindi man lang ni-research, sobra-sobra ba to? Meron kayang ganitong mga lugar sa Pilipinas na ganito nagkakahalaga per day o per 24 hours? No? Dapat po yan, inaalam maigi. Hindi yung ganyan, nahahalata. sa tanggapan po ng Office of the Vice President. Marami po kami mga katanungan habang lumalalim po yung ito pong investigation natin, mas lalo lamang pong nadadagdagan yung ating mga katanungan. Okay. 34, tama ho ba ang mga safe houses? 34? 34 safe houses. Okay. Ang minimum po, nung nagtanong po kami, At 34 safe houses. Yung sinabi natin na higit 100, mali naman. Pero 34, malaki pa din po yun. Madaming madaming safe house pa din po yun, ha? Mga kababayan. magkakano yung pinakamura, 250,000 at ang pinakamahal po ay 1 million. Per, ano In yun? 11 days. Per day, per night? In 11 days. In 11 days. So, Actually, meron po kaming tanong pa rin po dyan dahil unang-una po, nakita po namin doon sa mga inisyu nilang acknowledgement receipt, makikita po ninyo wala pong detalye. Ang nakalagay lamang po doon yung pangalan at saka kung sino po yung nakatanggap at saka yung petsa. Ngayon, makikita po namin, may petsa po kasi doon, halimbawa, yung 1 million. Yung isa po nakapetsa December 26, yung isa po nakapetsa December 28. Ngayon, ang tanong po namin, ito po bang 1 million na to nagko-cover from December 26 to December 31? Opo. O December 28 to December 31? O Okay. yung duration po ng paggamit nila ng confidential fund which is December 21 up to December 31, yung 11 days. Okay. Kasi kung December 28 to 31, iba na naman Sabi ni Eddie Wow, paldo na yung may-ari ng safe house na yan. Sana all. po yung per day nun kung susumahin po natin. Maikli lang yun. May 4 na araw lang po yun. So, Kaya nga. paano po, magkano po nila nirentahan ng 4 na araw? Parang lumalabas, 250,000 a day. Correct. Per Opo. day. Gaano po ba kalaki ito? But ayan, pinopost nila. Isang kumbaga, luxury resort na to, 25,000 per day. Isang gabi sa luxury resort, Yung kay BP, 250,000 per day. 10 beses. Anong lugar kaya ng Pilipinas yun, Siguro yung mga milyonaryo doon siguro nagpupunta kung meron man ho, mga kababayan. Ano kaya yung mga kasama na nun sa 250,000? Sabi ni Champ Olev, baka sa Amampulo ang safe house na yan. Amampulo nga dati, 100,000 per night per 24 hours Eto 250. Doble o himigit pa, Ang sinasabi po, December 2022,
alone, noon lang December 2022, ang rental payments na 21. may total na 8.75 million pesos. Tama ba? Ano po? 8.75 million pesos Yung for December 2022 lang. December 2022. parang hindi ko po maalala yung exact figure pero may mga ganun pong numero. Oho. Opo. Okay. Kaya nga hindi mo malaman kasi wala po talagang detalye doon sa binigay sa amin Pati po yung COA hindi rin nila masagot yung mga tanong namin Maganda po mga kababayan, sagutin po talaga ito ng Vice Presidente. Ano? Yan po, yung naging kanyang, ano tawag dyan? Yung kanyang naging press conference po mga kababayan. Isa po yan sa magiging mitya na manawagan ang sambayan ng Pilipino. At manawagan na bumaba ang Vice Presidente po, mga bossing. Ano? Isa po yan sa posible na maging mitya po ng panawagan ng sambayan ng Pilipino para maging mitya ho, no? Oh. Ano yung sinabi ko? Mitya na manawagan ang sambayan ng Pilipino na bumaba sa kanyang posisyon ang Vice Presidente, mga kababayan.